Ikaw, pumatay kay mama! Agad pumunta si Charles Stone sa opisina ni Sherwin kung saan agad niyang inabot yung mga papeles na pipirmahan ng binata. Humirit pa si Charles Stone na bigyan pa siya ng malaking halaga kung gusto niyang makuha ang binebenta niyang share nito. Napatawan naman si Sherwin sabay pinaalala niya sa binata na siya mismo ang lumapit sa kanya para ibenta ang shares niya, pero pumayag din ito at inalok niya ang binata ng another 10% except sa price ng shares niya na hindi rin niya ilalagay sa record ng kumpanya nila. Nang kunin na ni Charles Stone ang papeles ay naalala pa niya ang panunumbat sa kanya ni Bettina na wala siyang pakialam sa GLC, na gusto lang niya dahil panganay siya maging ang mabigat na salita na binitawan ng papa niya sa kanya. Hindi na nagdalawang isip ang binata nang pirmahan niya ang papeles kung saan palihim na nagbubunyi si Sherwin dahil nakuha na nila ni Annie ang gusto nila mula sa binata. Pinagsabihan pa ni Charles Stone si Sherwin na ayusin na niya agad para makuha na niya ang pera niya. Habang pinuntahan naman ni Caroline si Carlo sa meeting place nila, na nagulat ang dalaga na sa ganong setup sila magbabanding na magkapatid. Hinanda naman lahat ni Carlo ang mga gagamitin nila sa paghahunting nila sa sandaling yan, na sinaad pa nito na hindi niya yun ginagawa ng may kasama except kapag kasama niya si Charles Stone, dahil ginagawa niya yun kung sobrang stress na siya, lalo't pareho silang natalo sa eleksyon ay baka pwede siyang samahan ni Caroline, na agad namang pumayag ang dalaga. Nang mamamaril na si Carlo ng mga ibon ay tinanong ni Caroline kung nag-e-enjoy siya, na may pinapatay, na agad namang umangal si Carlo na parang ang sama-sama niyang tao kung ganoon ang iniisip ni Caroline. Pinaliwanag pa ni Carlo na isa sa mga rason ng hunting ay para tanggalin ang mga delikado sa tao, kaya tinanong siya ni Caroline kung okay lang sa kanya ang pumatay ng tao, na agad namang sinabi ng binata na yung mga masasamang tao lang. Nang may nabaril siyang ibon ay agad nilang pinuntahan ni Caroline, sabay sinaksak pa niya ito, kaya nag-umpisa na magka-anxiety attack ang dalaga, lalo na nang makita niya yung kutsilyong ginamit ni Carlo, na sigurado siyang yun ang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa mama niya, na agad niya itong kinuha at pinagmasdan niya hanggang na-imagine niyang saksakin na niya si Carlo, na sa isip-isip niya ay ang binata ang pumatay sa mama niya dahil siya ang may hawak sa kutsilyong hinahanap niya na matagal nilang tinago dahil iba ang binigay nila sa mga pulis. Nang mahimasmasan ang dalaga ay bigla siyang tumakbo habang hawak-hawak niya yung kutsilyo. Nalatakot din si Carlo dahil sa nangyari kay Caroline. Sa plinano niyang banding sana nilang magkapatid, na nakalimutan niya kung saan niya ginamit yung kutsilyong yun noong November 17. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.